What's up mga brotherhood? Sa araw na ito, pinapalawak namin yung facility by removing this bipod ng black soldier fly. So yung mga nakapunta dito, nakita nyo yung itsura nito dati. Ngayon, we're removing it and yung mga debris, in-spread out namin dito sa pathway papunta sa facility. Kasi kapag umulan, lumalambot yung lupa, minsan mahirap makadaan yung mga sasakyan. So yan, in-spread out namin yung mga bato para good shit. Nakakailang ulit lang din kami dito ng paglipat kasi ang daming mga debris. Pero walang problema dyan. Ito nga pala si Ninang, pati si Mama. Bumisita na sa ating pasilidad. Yan. Sabi niya, pagluluto niya daw kami ng pansit. Yan. Yo, naglalakad kami ngayon. Naglalagay ng mga bato na durog-durog para yung daan maayos na naman tangina. Tignan mo si Kuya Ray may pagod na. Kasi nga medyo nakakapagod din maghakot ng mga bato kasi bukod sa pataas na yung terrain, nasa 200 meters din yung pathway natin. Salitan na rin kami dito ng pagtulak and dinadala namin to dun sa unahang part, dun sa papasok ng facility kasi dun medyo malalim na talaga yung lupa. And guys, pinapanood na pala tayo dito ng mga tropa and yan, sakto. Binigyan kami ng tubig. Mukhang pagod na ata kami sa paningin nila. Sa akto mga brotherhood, merong nagtitinda dito ng fishball, kwek-kwek at kikiam. Sumibog na rin kami ni Boss Bams. Yan. Hey guys, meron tayong nakuwang source. Meron daw doon mga kalakal. Pera po. Pera, brother. At ayan na nga mga brotherhood, di pa rin natin matatanggal yung pagiging kalakal boy natin. Hindi natin papalagpasin tong mga plastic containers. Elmer, papatulog. Kala ko may dalalang tali. Wala. Elmer! Naghahanap ako ng mga tali para pag sumasamahin yung mga plastic containers. Kaso yan nga guys, nagpatulong muna si Tito Elmer. May birthday party kasi dito. Kaso yung nagbaba ng mga party needs, ang layo dun sa bahay nila. Kaya ito kami, nilalagay namin dun malapit sa kanila. Mga pala si Kuya Butoy, yung ating master welder, nagtuturo sa ating mag-welding. Ayan na, si Boss Bams, kinuha na yung mga natitirang plastic container. Plus, meron na rin tayo nakuwang lubid or tali para pagsamasamahin sila. Hindi tayo sa hindi sila magbibenta, mura dito. Medyo malaki rin talaga yung price difference ng bentahan ng kalakal dito sa Silang, pati sa Bacoor. So, nauwi naman tayo every week. Doon ko na lang ibibenta yung mga plastic container. Tapos yung mga mabibigat, dito ko sa Silang ibibenta. Katulad ng bakal. You know, puta, hardworking. Padayon lang. Dito guys, magko-commercial break muna kami ni Boss Bam. Nakakapagod yung ginawa namin kanina. So, break lang muna, tapos start na ulit. So, yun na mga brotherhood, nandito na tayo sa feeding ng ating mga alaga. Daily feeding to, no? And syempre kasama din dyan yung daily inventory ng mga alaga nating daga. Para make sure na tama yung mga pinapakain nating timbang na feeds sa kanila. So, yun, si Boss Bams, kinokolek yung mga sobra, yung mga hindi kinain yesterday. And ito naman, yung pagtitimbang na kada bin, sapat yung mga kinakain nila. Dagbawas lang. Siyempre, you have to make sure na tama yung binibigay. Mahirap kasi kapag sobra-sobra or kulang naman. Kasi kung sobra, siyempre di mo alam, naluwi ka na pala sa pakain. Tapos kung kulang naman, yung nagsasuffer dun yung quality ng mga rats and mice na binibenta natin. So, yan sila. Makita nyo rin naman dyan yung itsura ng mga mice natin. Pag sinabing large or jumbo, talagang large jumbo talaga. Okay, game. Sinong nagsabi? Kaya pasensya na, brother. We have to mute it. Baka maka-copyright pa tayo dito. Pero good shit yan, guys.
Ito naman guys, gabi na nito, may umorder sa atin ng lubia. Tinitimbang ni Boss Bams. Putik na mali ako ng pin. Mali ka ng pin? Hindi, wala ako sa dulo. Ito nga pala si Boss Fred, ang tropa nating nag-aalaga ng sandamukal na superworm. Ayan, so medyo naligaw daw siya kanina, kaya ginabi na pagpunta dito. Pero yun guys, yung order natin, no, napakadaming superworm yan. Tina-transfer niya dun sa beam natin. Yan, so yung mga superworm, ginagamit siyang feed for reptiles and sa mga monster fish. And lastly, mga brotherhood, nag-asikaso kami ng sorting ng mga gerbils. Yun sila, medyo malaki na sila. Yung mga anak ng gerbils, nasa 2 months old. So I think it's time for them to be separated na sa kanilang mga parents. Naayos na natin yung kanilang grow out bin. Ayan. Nakita nyo, mostly brown yung kulay ng mga pre-produce nila. Pero meron ding white and meron ding nag-iisang gray. So dahan-dahan ko silang tinatransfer dun sa kanilang grow out bin. Doon sila hinahawakan sa buntot para hindi naman ganun sila gaano masaktan. Ayan sila guys, no? Cute nung paglalakad nila eh, parang ano, parang mga babies na nagko-crawl lang. So naglagay tayo dito ng ano, ng karton. Kasi yan sa mga nilalaro nila, inangat-ngat nila. Tapos ito naman yung mga nanay, meron ng mga pinkies o may mga babies na rin sila. So tuloy-tuloy na yan, breeding natin dyan, mga brotherhood. O, alagaan nyo mabuti yan ha, padidehin nyo maigi para lumaki agad. Yan. So, all goods, brotherhood. Oh, human drone bro, human drone. Hey! So, practice si Bams ng human drone, kaya good shit bro.